Genesis 2:4-7. Ang kapangyarihan ni Jehovah at ang paglikha ng tao. Narito ang isang pangalan na ibinigay sa may lalang, ang Jehovah, kung saan ang salitang Panginoon ay nakalimbag sa malalaking titik, capital letters, sa ating mga English Bible. Sa orihinal na teksto ito ay ang Jehovah. Ang Jehovah ay ang pangalan ng Diyos na nagpapahiwatig na siya lamang ang nagtataglay ng kanyang sariling pagkatao, being of himself, at siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang at bagay. Pansinin pa ang mga halaman at damo dahil sila ay nilikha at itinalaga upang maging pagkain ng tao. Ang lupa ay hindi naglabas ng bunga nito sa ganang sarili. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng makapangyarihan sa lahat. Gayon din, ang biyaya sa kaluluwa ay hindi tumutubo ng kusa sa lupa ng kalikasan, kundi ito ay gawain ng Diyos. Ang ulan din ay kaloob ng Diyos. Hindi ito dumating hanggang sa ito ay ipinangyari ng Panginoong Diyos, bagaman gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga paraan. Gayunman, kapag kanyang naisin ay kaya niyang gawin ang kanyang sariling gawain nang wala ang mga ito. At bagamat hindi natin dapat tuksuhin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapabaya sa mga paraan, dapat tayong magtiwala sa Diyos sa paggamit man o sa kakulangan ng mga paraan. Sa isang paraan o iba pa, didiligan ng Diyos ang mga halaman ng kanyang sariling itinanim. Ang banal na biyaya ay bumababa na tulad ng hamog at dinidiligan ng iglesia ng walang ingay. Ang tao ay ginawa mula sa maliliit na alabok tulad ng nasa ibabaw ng lupa. Ang kaluluwa ay hindi ginawa mula sa lupa tulad ng katawan. Kaawa-awa kung gayon na ito ay kumapit sa lupa at mag-isip lamang ng makamundong bagay. Sa Diyos tayo ay magbibigay ng ulat sa lalong madaling panahon kung paano natin ginamit ang mga kaluluwang ito. At kung matuklasan na nawala natin ang mga ito, kahit na ito pa ay upang makamit ang mundo, tayo ay mapapahamak magpakailanman. Ang mga hangal ay hinahamak ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang katawan, bago ang kanilang kaluluwa. Kung naniniwala ka sa amen, don't forget to leave a comment below.